Magandang gabi sa inyo, mga kagabi ng lagim. Sa gabi na ito, dadalhin ko kayo sa isang madilim na paglalakbay, kung saan ang bawat sulyap sa lente ay may dalang sumpa. Ihanda ang inyong sarili, patayin ang ilaw, at damhin ang bawat pintig ng takot. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Isang maulan na hapon sa bayan ng Lucban, Quezon, nang mapadpad ang batikang photographer na si Vicente Laurel sa isang lumang bahay na bato na ginagawa ng museo. Mahilig siyang mangolekta ng mga antigong kagamitan para sa kanyang sining, kaya naman agad naakit ang kanyang pansin sa isang kahon ng mga lumang retrato mula pa noong panahon ng digmaan. Habang sinusuri ang mga kupas na papel, napansin niya ang isang kakaibang detalye na nagpataas sa kanyang balahibo. Sa gilid ng bawat masayang pamilya, may isang hindi kilalang babaeng nakatayo at nakatitig sa kamera habang nakangiti ng napakalapad. Ang babaeng ito ay may mahabang itim na buhok na abot hanggang baywang at nakasuot ng tradisyonal na barot saya na tila unti-unting nabubulok sa bawat larawan. Laking pagtataka ni Vicente dahil magkakaibang pamilya, magkakaibang taon at magkakaibang lugar sa Pilipinas ang pinagmulan ng mga retratong iyon. Ngunit ang babae ay nananatiling naroon. Hindi ito lohikal para sa isang eksperto na katulad niya dahil imposibleng mabuhay ang isang tao sa loob ng halos isang siglo nang hindi tumatanda. Napagpasyahan niyang bilhin ang buong kahon upang masusing mapag-aralan ang kakaibang anomalya na tila lumalapastangan sa batas ng kalikasan. Pag-uwi niya sa kanyang malaking studio sa lungsod, agad niyang tinawag ang kanyang matalik na kaibigan at kapwa researcher na si Zacarias Mendoza upang ipakita ang natuklasan. Nilatag nila ang mga larawan sa ibabaw ng malaking mesa sa ilalim ng malamlam na pulang ilaw ng darkroom. Habang tinitingnan ni Zacarias ang bawat mukha gamit ang magnifying glass, napansin niyang ang ngiti ng babae ay hindi ordinaryong ngiti ng kasiyahan. Ito ay isang ngiting pilit, labis ang pagkakaunat ng mga labi at puno ng malalim na puot na tila gustong lumabas mula sa papel. Upang mas lumalim ang kanilang pagsasaliksik, nagpasya silang humingi ng tulong sa isang eksperto sa digital enhancement at restorasyon na si Ulysses Rivera na nakatira naman sa Dagupan. Ipinadala ni Vicente ang ilang scan na kopya sa pamamagitan ng internet upang masuri kung ito ba ay isang sopistikadong uri ng panloloko o double exposure lamang. Subalit, pagkabukas pa lang ni Ulysses sa mga file, biglang nag-crash ang kanyang computer at nag-overheat ang system na nagdulot ng maliliit na spark. Kinabahan ang eksperto dahil bago masira ang screen, nakita niyang gumalaw ang mga mata ng babae sa larawan. Habang naghihintay ng balita, nagpatuloy si Vicente sa pag-aayos ng kanyang mga kagamitan para sa isang nakatakdang photoshoot kinabukasan sa isang sikat na resort. Hindi niya mapigilang mapatingin sa salamin ng kanyang banyo habang naghihilamos. Tila ba may malamig na hiningang dumampi sa kanyang batok. Nang lumingon siya, wala namang ibang tao sa loob ng kanyang silid kundi ang sarili lamang niya.
Subalit, ang pakiramdam ng pagiging pinapanood ay hindi nawala. Bagkus ay lalo pang tumindi habang lumalalim ang gabi sa tahimik na lungsod. Kinabukasan, dinalaw sila ng kanilang kapitbahay na si Wendy Tolentino na nagdala ng mainit na kape dahil napansin nitong puyat ang dalawang lalaki. Habang nagpapasalamat si Vicente, biglang napatitig si Wendy sa mesa kung saan nakalatag pa rin ang mga lumang larawan ng misteryosong pamilya. Biglang namutla ang babae at nabitawan ang hawak na tasa, dahilan upang mabasag ito sa sahig at matapon ang kape. Sinabi ni Wendy na pamilyar ang mukha ng babaeng nakangiti. Nakita na niya ito sa lumang album ng kanyang namayapang lola sa Iloilo. Ang pahayag ni Wendy ay nagdala ng mas malalim na kilabot sa buong silid na nagtulak kay Vicente na kunin ang kanyang paboritong DSLR camera. Naisipan niyang kunan ng larawan si Wendy habang hawak ang isa sa mga antigong retrato upang magsilbing dokumentasyon sa kanilang bagong teorya. Nang pindutin niya ang shutter, ang tunog nito ay tila naging isang mahabang buntong hininga na nagmula sa loob mismo ng makina. Tiningnan niya ang digital screen upang suriin ang kuha at doon ay tuluyan ng huminto ang tibok ng kanyang puso sa matinding takot. Sa likod ni Wendy, sa mismong madilim na sulok ng sala na walang anumang kagamitan, ay nakatayo na ang totoong anyo ng babaeng nakangiti. Hindi na ito isang lumang larawan lamang, kundi isang buhay na sumpa na kasama na nila sa loob ng silid na iyon. Ang kanyang mukha ay mas malinaw na ngayon. Ang mga labi ay nagdurugo dahil sa labis na pagkakaunat ng ngiti. Tumingin si Vicente kay Wendy upang babalaan ito, ngunit huli na ang lahat dahil ang anino sa dingding ay nagsimula ng gumalaw ng mag-isa. Dahil sa lumalalang takot at kawalan ng kasagutan, nagpasya si Vicente na lumipad patungong kalagitnaan ng Kabisayaan, partikular na sa isang liblib na barangay sa Karkar, Cebu. Doon ay nanirahan ang isang matandang antropologo na nagngangalang Sandro Valdez, na sikat sa pag-aaral ng mga kwentong bayan at mga sinaunang sumpa. Kasama niya si Zacarias na hindi na rin mapakali dahil bawat gabi ay naririnig nito ang tunog ng lumang camera shutter sa kanyang kwarto. Umaasa silang ang kaalaman ng matanda ang magiging susi upang maputol ang sumpa bago pa sila tuluyang mabaliw. Pagdating nila sa lumang mansyon ni Sandro, sinalubong sila ng amoy ng nasusunog na kandila at mga tuyong dahon ng halaman na ginagamit sa ritual. Inilatag ni Vicente ang mga bagong larawang kinunan niya sa Maynila, kasama ang digital print kung saan unang lumitaw ang babae sa likod ni Wendy. Tiningnang mabuti ng matanda ang mga ebidensya gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, habang ang kanyang mukha ay unti-unting binalot ng labis na pagkabahala. Huminga ng malalim ang antropologo bago magsalita. Tila ba ang bawat salita ay may kaakibat na panganib. Ayon sa salaysay ni Sandro, ang babaeng nasa larawan ay kilala sa kanilang lumang kasaysayan bilang si Isaura, isang dalagang pinaslang noong panahon ng Kastila. Si Isaura ay biktima ng isang marahas na ritual ng mga elitista
na nagnanais ng walang hanggang yaman kapalit ng dugo ng isang inosente. Bago siya nalagutan ng hininga, sumumpa siya sa pamamagitan ng kanyang huling ngiti na hinding-hindi niya tatantanan ang sino mang titingin sa kanyang mukha. Gagamitin niya ang anumang teknolohiya ng pagkuha ng larawan upang maging tulay ng kanyang paghihiganti sa mundong ito. Habang nag-uusap ang tatlo, ang kasintahan ni Vicente na si Vanessa Castro na naiwan sa isang hotel sa lungsod ng Cebu ay nagsimula na ring makaranas ng kababalaghan. Nagpapadala siya ng mga mensahe kay Vicente na nagsasabing may naririnig siyang kumakatok sa bintana ng kanyang kwarto sa ikasampung palapag. Nang kumuha si Vanessa ng isang selfie upang ipakita ang kanyang sitwasyon, nakita niya sa screen na ang kanyang mukha ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang sariling mga labi ay tila hinahatak pataas ng mga hindi nakikitang kamay upang gayahin ang ngiti ni Isaura. Nang matanggap ni Vicente ang larawan ni Vanessa, agad niyang tinawagan ito, ngunit ang tanging sumagot sa kabilang linya ay isang nakakakilabot na tawa ng isang babae. Nagmamadaling nagpaalam ang magkaibigan kay Sandro upang balikan si Vanessa, ngunit bago sila makalabas ng pinto, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang buong mansyon ay nabalot ng isang makapal at madilim na hamog na may amoy ng nabubulok na laman at lumang papel. Sa dulo ng mahabang pasilyo, narinig nila ang marahang yabag ng mga paa na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Gumamit si Vicente ng flash ng kanyang kamera upang magsilbing ilaw sa madilim na bahay ng matandang antropologo sa gitna ng kawalan. Sa bawat pag-flash ng liwanag, nakikita nila ang anyo ni Isaura na palapit ng palapit. Ang kanyang ngiti ay mas lalong naging dantesko at nakakatakot. Sumigaw si Sandro na huwag titingnan ang mga mata nito, ngunit huli na para sa matanda dahil bigla siyang hinawakan sa leeg ng isang maitim na anino. Sa isang kurap ng mata, nawala ang anyo ni Isaura kasabay ng pagbagsak ng walang buhay na katawan ni Sandro. Nagtakbo pabalik sa kotse sina Vicente at Zacarias, bitbit ang matinding takot at ang natitirang mga larawan na tila nagiging mainit sa kanilang mga kamay. Habang nagmamaneho si Zacarias patungo sa hotel ni Vanessa, napansin niya sa rearview mirror na ang kanyang sariling refleksyon ay hindi na sumusunod sa kanyang galaw. Ang kanyang refleksyon ay nakatitig lamang sa kanya, habang ang mga labi nito ay dahan-dahang bumubuo ng isang pamilyar at nakakangiting mukha. Nagsimula nang mawalan ng kontrol sa manibela ang kanyang kaibigan dahil sa matinding pangangatog ng buong katawan. Nakarating sila sa hotel at agad na tinungo ang silid ni Vanessa gamit ang emergency stairs dahil ayaw nilang magtagal sa madilim na elevator. Pagkabukas ng pinto, nakita nila si Vanessa na nakaupo sa sahig sa harap ng isang malaking salamin. Hawak ang kanyang camera phone. Ang kanyang mukha ay permanenteng nakangiti na ngayon. Ang mga gilid ng kanyang labi ay napunit na at naglalabas ng sariwang dugo dahil sa puwersa. Tumingin si Vanessa kay Vicente at sa pamamagitan ng isang boses na hindi kanya,
Sinabi nitong tapos na ang oras ng pagtatago. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, napagpasyahan nina Vicente at Zacarias na tumakas patungo sa pinakamalayong bahagi ng Mindanao upang magtago sa isang liblib na lugar. Isinama nila si Vanessa na kasalukuyan ng nasa estado ng katatonia, hindi nagsasalita at nananatili lamang na nakatitig sa kawalan na may nakakatakot na ngiti. Napadpad sila sa isang maliit na pamayanan sa bunton ng mga burol sa bayan ng Impasugong, Bukidnon, kung saan walang signal ng cellphone. Naniniwala sila na kung walang teknolohiya at digital na koneksyon, hindi sila maaabot ng sumpa ng babaeng nasa larawan. Doon ay tinulungan sila ng isang lokal na manggagamot na si Sandro Pascual na nakatira sa isang simpleng kubo malapit sa kagubatan. Sinuri ni Sandro ang kondisyon ni Vanessa at sinabing ang kaluluwa ng babae ay hindi na sa kanya, kundi unti-unti nang kinakain ng isang sinaunang demonyo. Gumamit ang manggagamot ng mga tradisyonal na tawasas at usok ng kamangyan upang subukang palayasin ang masamang espiritu na nakakapit sa katawan ng dalaga. Habang isinasagawa ang ritual, ang buong kubo ay nagsimulang yumanig ng malakas na tila ba may lindol. Narinig ni na Vicente sa labas ng kubo ang alulong ng mga aso na tila natatakot sa isang bagay na paparating mula sa madilim na kagubatan. Ang mga dahon ng mga puno ay nagsimulang maglagas at ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo na nagpapanigas sa kanilang mga hininga. Biglang sumigaw si Sandro nang makita niyang ang tawas na kanyang ginagamit ay nag-anyo ng isang mukha ng babaeng nakangiti ng napakalapad. Ang manggagamot ay biglang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang dibdib bago tuluyang natumba sa sahig habang ang kanyang mga mata ay naging ganap na maitim. Sa takot na baka madamay ang buong komunidad, kinuha muli ni Vicente ang kanyang natitirang mga gamit at pinilit na itayo ang nanghihinang si Vanessa. Nagpasya silang maglakad patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan upang doon na lamang harapin ang anumang kapalaran na naghihintay sa kanila. Habang naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan, napansin ni Zacarias na ang bawat punong kanilang nadadaanan ay may nakaukit na mukha sa balat nito. Lahat ng ukit ay nagpapakita ng parehong imahe. Ang babaeng nakangiti sa mga lumang larawan na tila ba tinatawanan sila. Nagpahinga sila sa isang kuweba na malapit sa isang sapa upang umiwas sa biglang pagbuhos ng malakas na ulan sa gitna ng gabi. Sinubukan ni Vicente na sindihan ang isang maliit na sulo upang magbigay ng kaunting liwanag at init sa kanilang nilalamig na mga katawan. Habang inaayos ang apoy, napansin niyang ang kanyang kamera na nakasabit sa kanyang leeg ay biglang nagbukas ng kusa kahit walang baterya. Ang pulang ilaw ng indicator nito ay nagsimulang kumurap-kurap ng mabilis na nagpapahiwatig na may kinukuhang larawan ang sensor nito ng mag-isa. Tiningnan ni Vicente ang viewfinder ng kamera at doon ay nakita niya ang isang bagay na tuluyang nag-alis ng kanyang natitirang lakas. Sa loob ng kuweba,
Hindi lamang si Isaura ang naroon, kundi ang lahat ng mga taong naging biktima ng sumpa sa mga lumang larawan. Lahat sila ay nakatayo sa paligid nila nina Zacarias at Vanessa. May mga putol na bahagi ng katawan at mga mukhang permanenteng nakangiti. Ang mga kaluluwang ito ay naging bahagi na ng hukbo ni Isaura na naghihintay na lamang ng huling hudyat upang kunin sila. Humarap si Zacarias kay Vicente at sa isang nakakapangilabot na boses, nagpaalam ito dahil naramdaman niyang hindi na niya kayang labanan ang puwersa ng sumpa. Nagsimula ng mapunit ang mga labi ni Zacarias habang ang kanyang mga kamay ay kusang itinaas ang kamera upang kunan ng larawan si Vicente. Sumigaw si Vicente at sinubukang agawin ang kamera, ngunit ang lakas ni Zacarias ay naging higit sa kakayahan ng isang ordinaryong tao. Isang malakas na flash ng liwanag ang bumalot sa buong kuweba, kasabay ng isang nakabibinging tunog ng shutter. Nang mawala ang liwanag, nakita ni Vicente na si Zacarias at Vanessa ay magkasama ng nakatayo sa tabi ng anyo ng multong si Isaura. Ang dalawa niyang mahal sa buhay ay wala ng buhay sa kanilang mga mata, ngunit ang kanilang mga labi ay nakangiti na ng napakalapad. Napagtanto ni Vicente na siya na lamang ang natitirang buhay sa kanilang grupo at ang sumpa ay malapit nang makumpleto ang kanyang misyon. Tumakbo siya palabas ng kuweba nang walang direksyon, habang ang ulan ay patuloy na naghuhugas sa kanyang mga luha ng kawalan ng pag-asa. Matapos ang madilim na gabi sa Bukidnon, nagising si Vicente sa isang ospital sa lungsod ng Cagayan de Oro, kung saan siya dinala ng mga rescuer. Natagpuan siya na gumagala sa gilid ng highway. Duguan ang mga paa at hawak ang kanyang kamera na tila ba ito ang kanyang buhay. Ang mga doktor ay nagdiagnose sa kanya ng matinding psychosis dahil sa trauma. Ngunit alam ni Vicente na ang panganib ay totoo pa rin. Habang nakahiga sa kama, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa bintana ng ospital. At alam niyang hindi na siya ligtas. Isang batang nurse na nagngangalang Mary Jane Castro, na kapatid pala ni Vanessa, ang nag-aalaga sa kanya at nagpakita ng labis na pagmamalasakit sa kanyang kalagayan. Nalaman ni Mary Jane ang nangyari sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng mga huling mensahe nito bago ito tuluyang nawala sa Bukidnon. Nagpasya si Mary Jane na tulungan si Vicente na hanapin ang huling piraso ng puzzle upang tapusin ang sumpa ni Isaura ng tuluyan. Dinala niya kay Vicente ang ilang mga dokumento mula sa Pambansang Archival Center na naglalaman ng impormasyon tungkol sa pamilyang Laurel. Sa kanilang pagsasaliksik sa loob ng silid ng ospital, natuklasan nila ang isang nakagigimbal na katotohanan na nagpabago sa buong pananaw ni Vicente sa kwento. Ang pamilyang Laurel pala na kinabibilangan ng mga ninuno ni Vicente ang mismong nag-utos ng pagpaslang kay Isaura noong unang panahon sa bayan ng Lukban. Ang kayamanan at sining na tinatamasa ng kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon ay nagmula sa madugong sakripisyo ng kawawang dalaga.
Kaya naman pala sa kanya nanggigigil ang sumpa dahil siya ang huling natitirang supling ng pamilyang nagdulot ng pagdurusa kay Isaura. Habang binabasa nila ang mga lumang kasulatan, ang mga fluorescent light sa kisame ng ospital ay nagsimulang kumurap ng pabago-bago ang liwanag. Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging mabigat at ang monitor ng tibok ng puso ni Vicente ay nagpakita ng isang kakaibang pattern ng graph. Ang linya sa screen ay dahan-dahang bumuo ng hugis ng isang nakangiting mukha na sinundan ng isang mahaba at matinis na tunog ng alarm. Alam ni Mary Jane na narito na naman ang sundo ng kadiliman upang tapusin ang natitirang utang sa dugo. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang matandang doktor na nagngangalang Dr. Alberto San Jose na may hawak na isang clipboard para sa check-up. Subalit, napansin ni Vicente na ang mga hakbang ng doktor ay tila walang tunog at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Nang humarap ang doktor sa kanila, nakita ni na Vicente na ang kanyang mukha ay unti-unti ring nabubura at napapalitan ng mukha ni Isaura. Sumigaw si Mary Jane at hinila si Vicente patayo mula sa kama upang tumakbo palabas ng silid bago sila maabutan. Nagtakbo sila sa mahabang pasilyo ng ospital, ngunit sa bawat pintong kanilang nadadaanan, may mga pasyente at nurse na lumalabas na may parehong nakangiting mukha. Ang buong pasilidad ng kalusugan ay naging isang buhay na impyerno, kung saan ang bawat tao ay naging instrumento na ng sumpa ng larawan. Nakarating sila sa rooftop ng gusali, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanilang mga natatakot na mukha. Sa likod nila, ang pinto ng rooftop ay tuluyang nawasak dahil sa lakas ng mga taong sumusunod sa kanila. Sa gitna ng rooftop, lumitaw ang mismong anyo ni Isaura na ngayon ay mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa mga naunang pagkakataon. Ang kanyang barot saya ay gawa na sa mga pinagtagpi-tagping lumang larawan ng mga taong kanyang pinaslang sa loob ng isang siglo. Tumingin si Isaura kay Vicente at inilahad ang kanyang kamay na may mahahabang kuko. Tila ba inaanyayahan itong sumama sa kanyang mundo? Tumingin si Vicente kay Mary Jane at humingi ng tawad dahil sa pagdadala sa kanya sa magulong sitwasyong ito. Bago pa man makalapit si Isaura, kinuha ni Vicente ang kanyang kamera at itinutok ito sa kanyang sariling mukha upang gawin ang huling sakripisyo. Alam niyang kung mamatay siya habang kinukunan ang sarili, maaaring makulong ang sumpa sa loob ng memory card at matapos na ang lahat. Pindutin niya ang shutter habang lumuluha at ang huling nakita niya ay ang nakakatakot na ngiti ni Isaura na nasa harap na ng kanyang mukha. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang naganap at ang buong ospital ay nabalot ng isang malalim at nakatutulig na katahimikan. Ilang buwan matapos ang trahedya sa ospital, ang gusali ay tuluyan nang iniwan at naging isang abandonadong istruktura sa gitna ng lungsod ng Cagayan de Oro. Walang sino man ang naglalakas loob na pumasok doon dahil sa mga kwento ng mga multong nakangiti
na nakikita sa mga bintana tuwing gabi. Isang batang vlogger at treasure hunter na nagngangalang Zaki Santos ang nagpasya na pumasok sa loob upang maghanap ng mga lumang kagamitan. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Simon Santos na may hawak na video camera upang i-record ang kanilang buong investigasyon. Habang naglalakad sa madilim at maalikabok na pasilyo ng ikalimang palapag, nararamdaman ng magkapatid ang isang kakaibang bigat sa kanilang mga dibdib na tila ba may sumasakal sa kanila. Nakarating sila sa dating silid ni Vicente, kung saan nakakalat pa rin ang mga medikal na kagamitan at mga basag na salamin sa sahig. Sa ilalim ng isang lumang kama, napansin ni Zaki ang isang itim na DSLR camera na tila hindi man lang nagkaroon ng gasgas o dumi sa katawan nito. Laking tuwa niya dahil alam niyang malaki ang halaga ng ganoong uri ng kagamitan kung maibebenta sa online market. Sinubukan ni Simon na buksan ang kamera at laking gulat niya nang makitang gumagana pa rin ito at puno pa ang baterya kahit matagal nang naiwan. Binuksan nila ang gallery upang tingnan ang mga huling larawang nakuha sa loob ng kamera bago ito naiwan sa abandonadong ospital. Ang mga unang larawan ay nagpapakita ng mga magagandang tanawin, ngunit habang nag-i-scroll sila, ang mga imahe ay naging mas madilim at mas nakakatakot. May mga larawan ng mga taong may napupunit na mga labi at mga mukhang permanenteng nakangiti sa ilalim ng pulang ilaw. Sa pinakahuling larawan sa gallery, nakita nila ang isang selfie ni Vicente Laurel na kinunan sa mismong rooftop ng ospital bago siya tuluyang nawala. Subalit, ang nakakakilabot sa larawang iyon ay hindi si Vicente, kundi ang anyo ng isang babaeng nakatayo sa kanyang likod na may napakahabang buhok. Ang babaeng iyon ay nakatitig ng diretso sa lente ng kamera at ang kanyang ngiti ay tila ba lumalabas na mula sa screen ng digital device. Habang pinagmamasdan ito ng magkapatid, ang screen ng kamera ay biglang nag-flash ng 3 beses ng napakalakas. Biglang nakaramdam ng matinding paninigas ng katawan si Zaki at ang kanyang mga kamay ay hindi na niya maigalaw upang bitawan ang hawak na kamera. Tumingin si Simon sa kanyang kapatid at nakita niyang ang mukha nito ay dahan-dahang nagbabago. Ang mga labi ay hinahatak pataas ng isang hindi nakikitang puwersa. Nagsimulang sumigaw si Simon sa takot, ngunit ang kanyang sariling video camera ay nag-autofocus din sa kanyang sariling mukha at kusa ring kumuha ng larawan. Ang sumpa ni Isaura ay hindi namatay sa sakripisyo ni Vicente, bagkus ay nakahanap pa ito ng bagong paraan upang kumalat. Narinig ng buong abandonadong ospital ang sabay na tawag ng shutter ng 2 kamera na sinundan ng isang mahaba at nakatutulig na tawa ng isang babae. Ang mga anino sa dingding ng silid ay nagsimulang magsidatingan na nagpapakita ng mga anyo ni na Vicente, Zacarias, Vanessa, at lahat ng naunang biktima. Lahat sila ay nakangiti na ngayon habang nakatitig sa magkapatid na Santos na naging bagong miyembro ng kanilang walang hanggang hukbo ng kadiliman.
Walang sinumang makakatakas sa sumpa ng nakangiting babae, basta't may natitira pang lente na titingin sa kanyang mukha. Sa huling bahagi ng video na naiwan sa sahig, makikita ang isang malapitang kuha ng mukha ni Isaura na nakatingin ng diretso sa sinumang manonood ng footage. Ang kanyang mga labi ay gumalaw ng bahagya upang bumuo ng mga salitang nagbabadya ng susunod na pag-atake sa sinumang gagamit ng teknolohiya. Ang sumpa ay patuloy na mabubuhay sa bawat digital na sulok ng mundo, naghihintay ng susunod na biktima na kukuha ng isang simpleng larawan. At sa bawat bagong kuha na iyong gagawin, tandaan mo na maaaring sa likod mo ay may isang babaeng dahan-dahang nakangiti. Ang aral ng kwentong ito ay huwag nating basta-basta pakialaman ang mga bagay na may madilim na nakaraan dahil ang ilang kasalanan ay hindi nabubura ng panahon. Ang labis na pagkahumaling sa sining at teknolohiya ay maaaring maging mitya ng ating sariling kapahamakan kung hindi tayo magiging maingat sa ating mga tinatahak na landas. Ang mga multo ng nakaraan ay nananatiling gising, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang singilin ang mga utang ng dugo ng ating mga ninuno. Kaya, bago ka kumuha ng larawan ngayong gabi, tiyakin mo muna kung sino talaga ang kasama mo sa loob ng iyong silid. At diyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Isang kwentong nagpapakita na ang bawat sulyap sa nakaraan ay may kaakibat na panganib na maaaring magpabago sa ating buhay magpakailanman. Sana ay nagdala ito ng sapat na kilabot at pagninilay sa inyong mga puso bago kayo tuluyang matulog sa gabing ito. Huwag nating kalimutan na ang tunay na takot ay hindi lamang basta nakikita, kundi madalas ay nakatago sa mga simpleng bagay na akala natin ay walang panganib. Maraming salamat sa inyo, mga kagabi ng lagim, sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa ating nakakakilabot na paglalakbay sa gabing ito. Kung kayo ay bago pa lamang sa ating komunidad, at nais pang makarinig ng mga ganitong uri ng dark folk horror at suspense drama, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ng Lagim. Pindutin nyo rin ang bell icon para lagi kayong updated sa bawat bagong upload na kwento na tiyak na magpapatindig ng inyong mga balahibo. Hanggang sa muling gabi ng lagim, matulog ng may pag-iingat at huwag kalimutang lumingon sa inyong likuran.